meron pong malupit na dahilan kung bakit sinuspinde si Congressman Kiko Barsaga. At yan ang aking ibubulgar ngayong araw na to. Yun. Unya, ibubulgar po natin yung dahilan kung bakit nasuspinde si Kiko Barsaga. At alam nyo mga kababayan, ito, A1 info ito. A1, alam mo naman tayo, si Banat Bay, hindi tayo mahilig, hindi po tayo mahilig sa chismis, pero ito pong nasagap natin ay talaga nga namang A1 information. At hindi ko sasabihin sa inyo ito kung hindi ko nasagap ito mismo doon sa loob ng kamera. At ang nakakapagtaka kasi, speaking of contractor, ito nga yung nirereklamo ng mga sumusuporta kay Congressman Kiko Barsaga. Yung mga, hindi naman sumusuporta, yung mga nagsabing hindi dapat yan masuspinde. Kasi yung sinasabi nila, sa dami-dami naman ang isususpinde. Di ba? Bakit yung isang taong nag-meow-meow, nag-selfie, nag-video, yung, alam mo yun, sa dami-dami ng isususpinde, yun ang isinuspinde. Instead na mga confirmed contractor na congressman. Could you just imagine that kind of foolishness? Isa hong malaking kawalangyaan, katarantaduhan. Marami ng mga congressman ang pinangalan ng kontraktor, hindi lamang ni Kiko Barsaga, hindi lamang po ng mga Duterte supporter, hindi. Kahit nga yung mga kaalyado nila, ay binanggit na mga kontraktor ito na mga congressman. Putang ina, walang ginawa. Walang ginawa ang ethics. Papetiks-petiks lang kayo. Tapos itong mamang si Kiko Barsaga na kung saan binati ko si Marcos, binati ko si Romualdez, agad-agad ninyo sinuspinde. Anong katarantaduhan yan? Ako mga kababayan, alam nyo, kilala nyo ako. Pag tama, pinapalakpakan ko. Pag mali, binabanatan ko. As a matter of fact, there was one time na medyo binatikos ko si Congressman Kiko Barsaga. Di ba? Pero ito, malaking katarantaduhan ito. Malaking katarantaduhan na isuspendihin mo ng 60 days dahil lang sa ganun. Pwede mo namang i-reprimand Pwede mo sabihin na, oy, Kiko, ayos, medyo itong part na to, sablay na ito. Kasi ang pinupunan nila, it's not just yung batikos, pati daw yung pag-post ng may babae or something, at saka, which is noon pa yun, ha? Hindi pa siya congressman noon. At saka yung, ano ba ito, may hawak na pera, na hindi pa rin siya congressman noon time na yun, yung tatay niya. Di ba? Tatay niya ba yung lolo niya? Nakalimutan ko na. Tatay niya ata, yun. Di ba? So, ano ibig ko lang sabihin? Yun ay mga maliliit na bagay. Siguro it's a small, hindi ko sinasabing tama yun ha. Sinasabi ko maybe it's a small mistake na hindi naman apektado ang kalalagayan ng bansa. Hindi naman nauubos ang pera ng taong bayan. Hindi mauubos yung tax dahil lang doon sa pag-post lang yun. Eto mga putang inang congressman na ito na contractor, yan ubos ang pera natin. Yan po ang umuubos ng pera natin. Bakit? Kaya nga sila contractor Gumigit na sila Kumukonyat sila, paldong-paldo sila doon sa pera Dahil pag sila nagpasok, sila kikita, tang ina congressman ka, kumita ka sa gobyerno. Anong kagaguhan yun? Tapos yung ethics complaints, petiks-petiks lang. Pupuruhan ko kayo ngayon, kayong ethics complaint, kayo, lalo ka na Abalos. Mag-antay ka dyan. Kung nanonood ka Abalos, mag-antay ka dyan. Meron ako sa isasabing malupit, baka wag ka sanang pikon. Hindi, alam nyo kasi, yan yung isang bagay. Sabi ko sa inyo hindi ko naman close. Hindi ko pa nakakausap ng personal yan si Kiko. Pero mali talaga yung ginawa nyo. Mali talaga Maling-mali. Kalokohan, kagaguhan. O panoorin natin ito nang malaman pa po natin tong balitan to. 6 na pong araw sinuspinde si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga dahil sa kanyang kontrobersyal na social media post. Inutusan din si Barsaga ng Kamara na burahin ang mga naturang post sa loob ng 24 oras. Ang sagot ni Barsaga sa kanyang suspensyon sa unang balita ni Darlene Kai. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka mamyaw-meow-meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romuald? Hindi ako pwede maging congressman, Hindi talaga ayoko. Ako, ito, itinutulak ko sila Boss Dada na ayusin yung party list. Sila Boss Dada, si Coach Oli, yung mga formal yan. Pero ako, hindi ako talaga. Ayoko talaga.
Magsasayaw lang ako dyan. Suspendido kaagad ako. mo. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Ay! O yung babae na yun ang bastos. Yun ang bastos yung babae na yun. Yun dapat ang suspindihin. Kung ako yun, do not touch my cellphone. Hinawakan yung cellphone, di naman kanya. Ano yun? Snatcher? Snatcher ka, madam? Bakit may hinawakan yung cellphone? Bakit mo kinukuha? Snatcher ka? Dapat idemanda mo yan. Nagalit na si Rep. Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Mga post ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay kahapon sa plenaryo. Inirekomenda ng komite na suspindihin si Barzaga. Nakita niyo ba yung post na yon? Nag-aabot lang naman ng pera dun sa babae. Tumutulong na nga. Ano ba masama dun? Hindi, di ba? Eh, yung babae, nagkakape. Nagkakape yung babae, hawak-hawak niya yung kape. Sabi, Sir Kiko, ano naman, tulong naman dyan, pang ano lang, pang enroll lang. Ah, okay, sabi ni Kiko. Ah, okay. O, ito na. Sir, hindi ko kasi maabot kasi hawak ko yung kape. Baka matapunan ako nung kape. Pwede pakisingit na lang dyan. Kaya isiningit ni Kiko Barzaga. Kayo naman, gago! Kasi ang dumi ng mga isip nyo eh. Kayo nga may mga kabit eh. Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababasto sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor, 5 ang hindi, 11 ang nag-abstain. Dahil dito, 60 araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Tama! Yung asal naman talaga ni Barzaga, hindi katanggap-tanggap dyan eh. Pag puro kayo magnanakaw, pag merong honest, hindi talaga katanggap-tanggap yan. Ganyan sa eskwelahan eh, di ba? Outcast ka pagka honest ka. Ay, wag tayo maglokohan. Pag hindi ka nakijoin dun sa mga nagkokopyahan, outcast ka, ibubuli ka. Ikaw pang parang masama. Ayan ang tinatawag na peer pressure. Di ba? Pagka ikaw eh, hindi ka yung pag nagalit ka, sinumbong mo yung nangongopya sa tabi mo, yari ka. Yari ka sa kakaramihan. Sabi ko nga sa inyo, kahit to sa mga simpleng government office, pag ikaw hindi ka nakisali doon sa mga pamerienda ng mga naglalakad-lakad dyan, yung mga fixer, at hindi ka nakisali at nagsumbong ka sa boss, ikaw pa ang gagawa ng kung anong-anong kaso. Ikaw pa ang gagawa ng kung ano-anong istorya para matanggal ka kasi hindi ka marunong makisama. Yan, alam nyo ba na yan ang number 1 sakit ng mga Pilipino? Yung pakikisama. Kailangan matuto kang makisama. Pag hindi ka nakisama, aanuhin ka, ikaw ang kakasuhan. Ikaw ang parang may mali. Ikaw hindi normal. Kaya tama yung mga congressman dito. Si Barzaga hindi normal. Hindi normal na katulad nyo na nagnanakaw na tuwan-tuwa pa. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barzaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Ayon sa komite, lumabag si Barzaga sa rules ng Kamara base sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Binigyan daw ng komite si Barzaga ng sapat na pagkakataong tumugon at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pagdinig ng komite. Pero ayaw nilang makipagtulungan ni Barzaga. Hindi sumipot si Barzaga sa unang pagdinig ng komite dahil abala raw siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Bago pagbotohan ng committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of future. Tingnan mo, yan pa, isa pang kabastusan yan, no? Sinuspindi nyo na, ayaw nyo pang hayaan na magsalita. Di ba? That will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that. Sinubukan ni Navotas Representative Toby Tiangco na magtanong tungkol sa committee report pero hindi na siya pinahintulutan. Speaker, the honorable sponsor was willing to yield to a few questions.
Mr. Speaker, there's already a motion, and pursuant to our rules, Rule 121, the period of voting can no longer be interrupted by any motion or issue. Mr. Speaker, the voting hasn't started yet, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I do not hear the chairman yielding to any more questions. After the 27 pages of the committee report, Mr. Speaker, Honorable Chanco, let's allow the members to decide on a question of discipline. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. So let's hear the members and call the roll. Hoy, sip-sip! Anak ka ng wewe! Sip-sip na sip-sip! Ako kasi may nabalitaan. Alam mo naman dyan sa kamera, bawat boto may presyo. Bawat boto may presyo. Ang tanong ko sa'yo, ikaw na sip-sip. Ako nagtatanong lang ha. Magkano, sir? Yung totoo, magkano? Ako nagtatanong lang ha. Magkano ba ang pagboto ng yes? Question lang. Maging honest naman tayo paminsan-minsan. Kasi balita ko yan eh. Ewan ko kung ano ha. Pero yan ang nadidinig ko eh. Merong bulong-bulungan dyan eh. Minadali nyo daw yan. Sobrang, sabi nga nila, urgent motion daw. Urgent daw talaga yan. Kailangan pagbotohan na para lumabas ang pondo. Magkano ang pagboto ng yes? Pakisagot nga ako, sir. Members. Pagkatapos ng botohan, ipinaliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng hindi pabor sa committee report ang kanilang boto. Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon, hapon lang natin nakuha ang committee report na ito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. Yawn. What we need is to bring the public's trust. Tama ka dyan, ha? Minsan kasi mali din ito, pero ngayon tama ka dyan. Hindi kasi minsan totoo, etong batang to, bagong congressman to eh. Minsan yung kanyang bitaw, wala sa hulog. Sa totoo lang, ha? Wala sa hulog yung minsan niyang bitaw. Para sa akin. Pero this time, tama yung, ano mo, yung banat mo. Back in this house and this Pero gusto ko ito, yung sa kanyang pinaglalaban, yung ano, napaka-importante nun eh. Sa mga manggagawa kung saan eh, yung dapat walang provincial rate. Dapat simulan na. Kung gusto ninyong maayos ang trapiko, kung gusto ninyong maayos ang lahat dito sa Maynila Metro, wala eh, sobra na tayo eh. Oh, sobra-sobra na dami natin dito sa Metro Manila eh. Kaya dapat na talagang ano eh, tanggalin na yung provincial rate eh. Ito yung pinaglalaban tong maman to eh. Kasi sabi nga eh, ito yung Cavite, halimbawa lang ha, o yung Bulacan, tumapa ka lang kabila, iba na presyo ng pagtatrabaho doon. At ang dahilan talaga, karamihan ng mga naggagaling Cavite, Antipolo, Bulacan, Laguna, pumupunta pa sa Metro Manila para magtrabaho dahil doon sa mas mataas ang basic, yung minimum wage dito sa Metro Manila. Eh kung sa totoo lang, kung sila ay pareho lang ang basic salary o basic o yung minimum wage sa probinsya, I don't think pupunta pa ng Metro Manila yung mga yan para magtrabaho kasi napakahirap ng mag-commute papunta ng Metro Manila. 'Di ba? Yan ang problema at yun yung pinaglalaban tong maman to. Diyan, sa parte na yan, saludo ko diyan. Firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yan. Habang suspendido, walang sweldo o allowance si Barzaga. Patuloy namin kinukunan ng pahayagang sinuspending kongresista. Bukod sa 60-day suspension, binalaan din si Barzaga na ang pag-ulit sa kaparehong asal ay magre-resulta sa mas matinding parusa. Inutusan din siya ng komite na burahin ang mga inireklamong social media posts sa loob ng 24 oras. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Ayan, oh. Ito naman yung iba pang mga reaction. Maganda kasi yung mga reaction ng ng mga kakapwa niya mambabatas. Sorry, hindi yan. Ito. 5 kongresista ang tumutol sa rekomendasyon ng House Ethics and Privileges Committee na patawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. 249 naman ang bumoto ng pabor at 11 ang abstentions o tumangging bumoto kaya ini-adapt ang findings ng komite. Ibig sabihin sa loob ng 2 buwan, walang tatanggaping sahod o allowances bilang mambabatas si Representative Barzaga. Yari? Sa hatol ng ethics panel na pinagtibay ng Kamara, guilty ang Cavite congressman sa disorderly behavior o hindi maayos na pag-uugali bilang isang kinatawan. Nag-ugat ito sa reklamo ng mga dating kasamang kongresista sa National Unity Party laban sa neophyte lawmaker dahil sa social media post nitong nag-uudyok umano ng sedition o pag-aalsa sa gobyerno, gayon din ang mga itinuturing na indecent o malalaswang larawan. Consequently, the committee find
the committee finds Respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. Gayunman, kinundena ng ilang kongresista ang pataw na parusa ng Kamara kay Congressman Barsaga. Tila minadali umano ito. Questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barsaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Grabe, no? Kung paano yung ginawa nilang pambabalasubas kay VP Sara Duterte, ginawa din na dito. Minadali. Kasi dapat yan, pag-aaralan muna yung committee report. Pag-aaralan muna kung, ano mo yun, kung okay ba, ano ba masasabi dun sa, ano yung mga i-final, di ba? Hindi eh. Minadali. O ito, tali ka na, botohan na. Kung maaalala ninyo. Kaya yung nagsabi sa akin, medyo sabi ko, may tama to, may punto. Yung naalala niyo sa impeachment ni VP Sara Duterte, na kwento na kinulong sila. Tapos may mga, alam mo na, budget, basket pagkalabas ng ano. May paper bag na dala-dala sila pagkatapos nilang pagpipirma, di ba? Oh, pero hindi na pinakita yung complaint kay VP Sara Duterte. Sabi, parang ganito din daw to. Wala nang complaint na pinabasa. Basta binigay, botohan na tayo, madalian na. Pagka, alam mo yun, pag may minamadali, alam mong merong involved, di ba? Pag minamadali, malalaman mo na talaga na, bakit? Ano ba yung mga minamadali? Yung mga pictures. Di ba yung mga pictures? Minadali yun eh. Minadali ho yun. Para, alam mo yun, para mapabilis yung kung ano man transaksyon na ginawa. Bakit gayon? Ay, isa lang ibig sabihin nun. Oh, may perang involved. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barsaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Walang binanggit na pangalan si Congressman Leviste pero nakuhanan nito ng video na inakbayan si CWS Party List Representative Edwin Garjola habang nasa plenary hall. Ang inaakusahan nitong top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso. Isa rin si Congressman Garjola sa tinagurian ng Independent Commission for Infrastructure na contractors at inirekomenda sa Ombudsman na ireklamo dahil sa posibleng koneksyon sa construction companies na nakakuha ng flood control project sa gobyerno. Samantala, para naman sa ilang opisyal ng House Minority Bloc, labis ang parusang itinataw kay Representative Barsaga. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety. But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Ayon naman sa isa pang party list representative, inuna pang parusahan ang nagsalita ng miyaw kaysa mga magnanakaw. Yun. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Nakaw. Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? O at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects?
Naniniwala naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando hindi maibabalik ang nawalang tiwala ng publiko sa Kamara sa hakbang na ito laban kay Congressman Barsaga. Yun. May punto dito eh. May punto dito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barsaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Tinanggap naman ni Congressman Barsaga ang desisyon ng Ethics Committee laban sa kanya, pero iginiit na dapat ding parusahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga krimen nito. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Alam mo, tama yung sinabi nila eh. Di ba? Ang dahilan nila kung bakit nila tinanggal si Barsaga dahil doon sa ugali niya. Alam mo, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit ako, may part na nawiwirdohan ako sa mga ano niya eh, mga galawan niya eh, pang Gen Z. Hindi ko kursunada yung ganun eh. Sa totoo lang ha. Ito, real talk. Pero, wala namang, hindi naman mabababoy ang Congress dahil doon. O pag tinanggal, babalik ba yung dangal ng Congress? Hindi. Bakit? Hindi naman yun na nagpababoy ng dangal ng Congress eh. O yung honor ng Congress. Hindi naman yun. Ang nagtanggal ng dangal ninyo, yung pagnanakaw ninyo. Yung insertion nyo. Yung mga contractor ninyo na congressman. Yun ang talagang nagbaboy sa inyo. Hindi si Barsaga. Pero ganun talaga mga Gen Z. Weirdo talaga minsan eh. Okay lang yun. Okay lang yun eh. Ang hindi okay, yung pagnanakaw sa bayan. Naintindihan niyo yung ibig ko sabihin? Walang problema eh. Kasi aminado naman lahat siguro. Marami talagang sigurong taas kilay kay Kiko Barsaga pagdating sa mga akto-akto niya. Yung mga pag-aarte niya ng hindi pag-aarte. Mali word. Yung style niya. Oo, pero wala namang masama doon. Hindi naman masisira ang bayan natin dahil doon. Di ba? Ito ha. Isasabihin ko na sa inyo kung ano yung dahilan, okay? Kung bakit daw tinanggal si Barsaga. Alam nyo, isa sa mga dahilan daw, aside sa binabatikos niya si Romualdez, binastos niya yung anak binastos daw niya yung anak ni Marcos na si Sandro, di ba, yung biglang in-interview. Actually, ang balita doon sa loob, isa yon sa talaga nag-trigger. Yung, mayabang daw kasi talaga yung Sandro na yun eh. So isa daw sa mga doon, parang nabastusan, na parang, tangina ka. Parang ganun lang ha. Hindi ko sinasabing totoong nangyari yan. Yan ang kwento sa akin. O parang, ganun ha. Sige, patatanggal kita ditong animal ka. Ganun. So, isa yun. Tapos, dahil si Barsaga pala, medyo maraming sa kanya. Marami ng, tawag doon yung, hindi lang umiimik, pero agree sa kanya. At ang plano ni Barsaga daw ay ipa-impeach si Marcos. At merong bulong-bulungan doon na si Barsaga yung kumakausap sa mga tao. Hindi ko sinasabing totoo na kinakausap niya yung mga congressman ha, pero yun daw yung bulong-bulungan na parang natatakot sila. Alam mo naman, pagka lulong, running, di ba? Oh, again ha, pag sinabi nating lulong sa kapangyarihan ha, lulong at praning daw, natatakot sila na baka may push yung impeachment. So yun daw ang dahilan kung bakit tanggalin na yan. Aside from, baka sabihin ng iba, bakit? Pwede naman yung iba magpa-impeach siya. Pwede naman yung iba mag-endorse ng impeachment. Oo. Pero yung leadership factor at yung mga kausap doon, ang may malakas na loob daw kwento ito, na kumausap doon sa mga congressman, walang iba kung hindi si Kiko Barsaga. Yung iba kasi, kaya nga nilang mag-endorse ng impeachment ni Marcos, pero yung kakausapin yung mga congressman, kasi kailangan niya, number games yan eh. Yung iba hindi ganun kalakas ang loob. Kasi pag ikaw, nakakausap ka ng sip-sip o tumatanggap sa gobyerno, medyo delicates ka. Si Kiko daw, kung tapang at saka lakas lang ng loob, talagang todo. Wala akong pakialam. O kausapin kita, pa-impeach natin yan. Ganon. Para daw mawala yung tinik, pinasuspend na. Kasi pag suspended ka, di ka pwedeng umattend, di ba? Tapos, ang susunod pa daw dyan, patanggal na talaga si Kiko Barsaga. Inuunti-unti lang nila. Yun ang dahilan daw. Eto, panoorin nyo ito ha. Tapos napanood ko ito. Nung narinig ko yan, bigla ako napanood ito. Sabi ko, abay, tama pala.
Tama pala yung kinikwento sa akin nung contact ko dyan sa Congress. There's plenty of lewd content, pero yung ibang congressman nga na huling may kabit pero hindi sila na ethics complaint eh. It's about the timing of the complaint and why they would choose to do that, since if they were to create precedents where such things were to be regulated and when the ethics committee is capable of suspending, reprimanding, or even expelling politicians once they have a supermajority in Congress, then these types of things can be weaponized by future administrations, and that's the worst part about the ethics complaint. Because personally speaking, the suspension does not truly negatively affect me. It mostly negatively affects the institution as a whole because people are losing trust in Congress, and this will decrease the trust in Congress even more. You mean people might think they're being so defensive? Well, they are being so defensive because I'm the one who is planning to file an impeachment case on Marcos, and coincidentally, I'm also the one who happens to be Oh, we suspended. just had you last week. You Oh, didn't yes. say that yet. When did this idea? No, I revealed it already. I posted it twice on social media. Okay. Once in October and once in November. So we're still gathering evidence, not just regarding Marcos's involvement in the flood control, but also his, also Senator Amy Marcos's revelation that he is a drug addict, which is So nakita ninyo mga kababayan? So noon pa pala pinaplano na nila. Pinaplano na niya. Hindi ko nga alam kung sino yung kasama niya nagpaplano. Alam naman magplano siya mag-isa, di ba? Pinaplano niya, siguro may mga kausap na rin siya kung paano diskarte yung gagawin para sa impeachment. Siguro, kaya nga parang na-confirm yung kwento sa akin ng isang congressman dyan na sabi is, yun nga, para tuloy na-confirm na talagang gusto siyang kaya siya sinuspendo, gusto siyang alisin na totally is dahil kasi parang siya yung utak nung impeachment na gagawin kay Marcos eh. Parang ganun ang dating. Siguro, ikaw pala, sige. Tanggalin ka na namin. Ito, budget. Budget para bumoto kayo na tanggalin na yan. Naku po, grabe. Lupit talaga ng gobyernong to. detrimental to our country as a whole if we have a drug addict So president. this impeachment complaint you plan to file, when do you plan to file it? And can you file? You can file it naman kahit na suspended ka, no? Well, I'm not too sure about that because I didn't read the rules regarding Hindi pwede. Kaya nga siya suspended. Hindi nga siya pwedeng pumunta dun eh. Pwede mag-file. Kasi hindi naman, kahit sino naman pwede mag-file ng impeachment. Ang importante, may mag-endorse na congressman. Pero ang pinakapunto doon, kahit hindi siya yung tao na yon, kailangan may kumausap. Number games nga yan eh. May kumausap, may lumakad. Ang dating nga, etong si Barsaga, ang magaling makipag-usap sa tao, merong leadership na siguro nakikita nila o whatsoever. Hindi ewan ko kung leadership o merong following, ika nga, na sa tao. Alam mo naman ang mga congressman depende rin yan sa following ng tao eh. So, yun ang maaaring dahilan kung bakit talagang tinarget ito. politicians. Okay. But when are you planning to file it? Who is drafting it for you? You have lawyers? Yes, we have legal teams and we'll see when the time comes. Yun ang importante dyan. February 7 yung, the one-year ban on the impeachment of Sara Duterte will Yes. expire. Are you hoping to do that, your filing, before February 7, or are you open to having it after February? Kasi things would change, of course, after Yes, February 7. Things would definitely change and more evidence would release, more people will release statements against Marcos by that time. So yes, once more evidence has been released against Marcos and once public opinion against Marcos has gradually worsened, then that's when we can start fighting. Are you confident you're going to gather enough signatures for that? Well, even if I don't gather enough signatures, that will already prove that Congress itself, a majority of Congress, is no longer serving the people, but rather serving the interests of the Marcos administration. And we've already seen that happen in this instance. This is showing the people what exactly is happening within Congress. But tell us about the charges that you plan to file. Exactly what will be your basis for impeachment? For impeachment, for the revelation of the drug cases and the involvement of flood control anomalies, and an extra charge that's not revealed yet. But the Constitution is very particular about what kinds of charges can be filed for impeachment. Yes. For example, betrayal of public trust and so on down the line. So exactly how do you plan to go about this, and what kind of charges do you plan to file? Well, it will be betrayal of public trust because that's very open to interpretation. That could be for anything. For corruption and so on down the line. Or even lying about the state of his drug rehabilitation or his involvement in drugs. That can also be constituted as a betrayal of public trust. So depending on what possible grounds you may find, we will still consult with our legal teams. But his involvement in the flood control anomalies, in him being the mastermind in all of this, and also in his drug-related revelations made by Senator Amy Marcos would be the most stable grounds that we would have. That's your most solid, you think? Well, there might be more. We might So but for now, 3 grounds. We might find his footprints in the DPWH building fire. So that's also another possibility.